Hello, Kafish Pond. Magandang hapon. Um, Meron na akong i-share sa inyo. It's about uh, kanina, habang nag-chill lang ako sa sala, nanonood ako ng mga video ba na nagtatry ng biofloc, nagtatry ng yung RAS, yung Recircling Aquaculture System, at saka yun, tinitingnan ko sila. Meron akong nakita doon na yun talaga yung naka-grab ng attention sa akin, si NDD Solar. Oo, kasi tinry talaga niya, pinursue talaga niya yung knowledge talaga ng Aquafloc. Ayun, nabilib ako sa kanya. Kahit gumastos na siya ng kalaki-laki para mag-start lang ng biofloc, kasi parang na-influence siya ba na 1,000, mga 3,000 na bubuhay ko. Pera talaga. Oo, pera talaga. Kapag i-calculate mo ba, mabuhay yung for example, buhay yung 1,000 na tilapia mo sa circular pond niya na trapal pond na sa tingin ko appropriate na yung sukat niya. Appropriate na yung sukat sa 1,000. Pero dapat i-release niya for 4 months, hindi niya abutin ng mas lalaki pa yung mga isda. Siguro mga 4 pieces 1 kilo or 5 pieces 1 kilo. Okay yung iniisip niya. Yun, nakita ko sa kanya na yung excited siya, willing siya na ma-learn, na magkaroon ng biofloc, ng uh, uh, yung RAS. Hindi ako naawa. Yung parang parang yung nababa na sad ako sa nangyari sa kanya, kasi hindi talaga yung nakuha. Ngayon nag earth pond na lang siya, hindi na siya nag biofloc kasi hindi ko sabing mali siya. Meron siyang mga misinformation na nakuha habang ginagawa niya yung biofloc niya. For example, kung ako, unlimited lang yung budget ko. Kung meron lang talaga akong pera, na katulad niya na mag-spend talaga ng mag-isa ako ng biofloc, yung unahin ko talaga before ako maggawa ng pond is yung filtration system ko muna. Yun talaga yung dapat una, kasi for example, gusto ko sa circular pond na yun, sinabi niya na 9 cubic meter yun eh. Parang kung sa kuha nyo 9 cubic meter yun na size. Sa traditional, so yung 9 cubic meter yun, pinaka maximum 300 talaga. 300 talaga yung malagay mo doon with everything na makaya mo na sustain sila, na lalaki sila. Pero yung target mo ay profit eh. So nilagyan niya ng 1,000 yung pond niya, tapos nilalagyan lang niya ng chemicals, yung ano to, yung nitrifying powder, yung parang molasses. Ewan ko para saan yun, hindi ko na alam kung para saan yun. Yun lang ako sa lahat ng nadaanan ko na high end na gamit pang aquarium, pang pond ng mga mahaling isda. Nakatry na ako nagbuhay ng mga koi, yung mga sensitive talaga na isda. Hindi pa ako kuan ba ng pang chemicals. Merong starter ano to, yung parang startup ba ng pan mo. Yun yung nitrifying bacteria na battled. So yun, kapag bago ka nag-start ng yung aquarium mo, yun yung ilalagay mo sa filter mo before mo ilagay yung mga isda.
Yun. Lagay ka nun nitrifying bacteria doon sa filter mo, nandun sila. Pero i-feed mo yan sila. Nagtatakbo na yung fish, yung aquarium mo, tumatakbo na yan pero wala pang isda. Maglalagay ka doon ng mga fish food for for 3 weeks. Lagay ka ng fish food doon para mag-build up yung ammonia. Kasi yung ammonia na yan yung kinakain ng nitrifying bacteria. Kasi kapag walang ammonia, yung nitrifying bacteria mo, hindi din lalago yan. So, misleading yung ginagawa nila na yung sludge, ni-wash out nila na agad. Dapat yung sludge, i-stay muna nila dyan sa pond para yan yung kakainin ng nitrifying bacteria nila para mag-build up ng marami. Para dumami yung nitrifying bacteria nila. Paano dumami yan? Kapag ini-wash out mo agad yung mga waste, yung potential na magiging ammonia. Cycle yan eh. Dapat let the nature take course sa pond mo. Huwag mong madaliin. Huwag mong madaliin talaga. Kasi dyan ka mabubukol. Dyan ka malulugi. At dyan ka madi-discourage. Hindi ka na mag-proceed. Imbes na masaya na yung feeling mo, nadi-disappoint ka na. So, kung ako lang yung mayroong fans katulad niya, yung gagawin ko unahin ko yung filtration ko. Gagawa ko ng filtration na 3/4 size ng pond. Lalagyan ko doon ng mechanical. Ibig sabihin na dito nagkakamali yung mga hobbyist ba na ano ba yung mechanical at saka yung biofilter. Yung mechanical, yan lang yung nagsasala ng mga physical waste, yung mga undissolved mga poops, yung mga waste na pagkain, yan yung nagsasala doon sa nakikita mong waste sa tubig mo para magiging clear doon. After that, ipapasa na niya yan doon sa biofiltration mo. Nandun na yung media. Yung media na yon, nandun yung nitrifying bacteria mo na lumalago. So yung mga ammonia, kasi yung ammonia hindi yan nasasala. Nakamix talaga yun sa tubig. Kapag dadaan na yung tubig mo na merong ammonia doon, yun na yun, gagrab na nila yan, magiging i-convert nila ng nitrate. Diyan na mag-converted na ng nitrate. So hindi na lethal yung tubig mo. So yan yung kakamali ng iba kasi bago yung pond nila, bago yung gawa, aeration lang ginagawa nila. Yung matala air diffuser lang yung ginalalagay nila, kahit maglagay lang sana sila ng sponge filter. Ayun, oxygen lang malakas, yung oxygen yung malakas sa pan mo, pero yung ammonia mo, spike yan, stress yung isda, mamatay, hindi kumakain, kaya nababansot. Dyan yung misconception ng nakikita ko na bioflow, yung RAS. Sana before ka mag-introduce yung mga molasses, yung nitrifying bacteria, yung merong powder nila ferment nila sa molasses. No need ka na ng ganun sana eh. Siguro magkuhan ka ng ganun, pero hindi talaga yun yung gagawin mong panglaban sa ammonia. Kasi nakikita ko sa isang video, meron dong seminar ng Biofloc, merong bayad, merong fee. Marami kang babantayan. For example, sa ammonia lang tayo. Meron doon instruction doon sa powder nila na kapag aangat yung ammonia mo sa ganyang level, add ka ng ganito na grams sa tubig mo.
paano kung araw-araw yan? Paano kung araw-araw yun nag-spike? I-spike talaga yan, lalo na kapag marami yung isda mo. Tapos yung sludge pa na dapat kakainin ng nitrate bacteria, yung nitrifying bacteria para rumami sila. I-wash out mo agad, tinatanggal mo agad, wala silang chance na yung lalago sila ba. Kasi naka-focus ka lang dun sa molasses mo, sa nitrifying yung powder nila. Wala, hindi balance yung environment ng isda. Yung dapat design yan is kung ano kalaki yung pond mo, kung gusto mo ng maraming isda, kung ano kalaki yung pond mo, ganun 3/4 yun kalaki yung filtration mo. Ganun sana. Para makukompensate talaga yung waste, kukompensate talaga yung ammonia. Tingnan nyo, kapag ganyan yung pond nyo, lagyan nyo ng yung kahit kunti lang na water pump, magsisirculate lang yung tubig. Basta yung tubig, maganda yung circulation, dumadaan talaga doon sa biofiltration yung tubig nyo. Walang mangyayari dyan sa isda. Kahit marami pang yung sludge ilalim, wala yan. Tapos lagyan mo ng filtration, aeration, lagyan mo ng mga yung mga yung sponge filter. Tingnan mo, kahit lagpas na yan sa capacity ng pond mo, hindi yan, wala yan. Pero yung problema mo din dyan is yung burn out. Kasi hindi, sa koi lang yun eh. Kasi yung tilapia, kapag okay lang yung condition na, hindi yan mamamatay agad kahit 24 hours yung burn out. Mamatay lang yan sila kapag kapag merong acid rain, kapag merong nalagay na chemical sa pond mo na hindi maganda, yun, mamamatay sila. Pero hardy yung tilapia. Yung tilapia ko dito, yan, ganyan. Yan. Simple lang yung setup ko. Ito lang. Wala yung powder, wala yung kwan. Maliit lang sila, 150 lang. Pero yung target ko dyan is sa 6 months, aabot yan ng at least 1 kilo, 2, or 1 kilo, 1, yun, maganda. Yun yung target ko, pero magbe-breed ako, magko-crossbreeding ako ngayon, na gagawa ako ng genes ng tilapia na yung mabilis lumaki. Tapos kapag abot na ng 6 months, malaki talaga siya. Nakuan lang ako doon sa NDD Solar kasi malaki yung gasto niya, grabe. Tapos stress na stress siya kasi every hour tine-check niya yung water test niya. Kapag lumaki na naman yung parameters, lumaki na naman ammonia, dagdag na naman siya. Wala, mag-effort ka pa, gagastos ka pa, hindi siya maganda sa backyard na yung simple lang na tao, yung simple lang na tao na may trabaho, na gusto lang ng extra income. Ganito, try mo lang. Kahit yung mga puti na, yung mga blue drums, pwede mo yun buhayan ng, siguro pwede ka makabuhay doon ng mga 20 pieces na tilapia. Pero wag mong lagyan ng yung air pump. Wag mo lagyan ng pump na water pump. Air pump lang yung lalagay mo. Air pump na merong sponge filter. Yan. Kung mayroon lang akong makausap na yung si NDD Solar, makausap ko yun siya, usap kami. Tapos collab kami ng yung gusto siya mag-start up ulit ng biofloc system niya. Meron siyang cash. Bibigyan natin siya ng yung idea kasi
marami na akong na trial and error eh. Nakakuha nagkaroon na ako, dumaan na ako sa lahat klase ng isda. Yung merong sensitive na isda, merong mga hindi sensitive. Pero same lang yan sila, same lang yan ng ecology ng dapat mo gagawin dyan. Yung nitrogen cycle lang talaga. Yung nitrogen cycle na yan, kapag eliminate mo isa niyan, wala talaga. Kapag ini-eliminate mo yung mga sludge, yung mga ammonia sa system mo, dyan sa pond mo, eliminate mo agad, yung nitrifying bacteria, hindi yan bibuild up. Wala silang kakainin eh. Bakit silang bibuild up dyan? Wala naman. Kaya, yun lang. Yun yung gusto kong i-share sa inyo na nakita ko kanina, na gusto ko sanang i-share sa inyo na beware lang kayo, beware. Before kayo mag-start ng mga biofloc, yung mga intensive talaga na backyard na 1,000 thousands talaga yung buhayin nyo, aralin nyo muna bago kayo mag-start ng ganun. Pwede naman kayo mag-start ng konti muna, wala namang problema yung konti lang. After maka-cycle kayo ng 6 months na buhay nyo, nagkaroon kayo ng malaking gold, yun, makikita nyo na yung cycle, makikita nyo na kung ano pala. Doon ka na mag-insert ng RAS, doon ka na mag-insert ng yung biofloc. Kapa mo na. Ako nga, kunti lang. Yan. Pero hindi ako magbabiofloc kasi mahal eh. Ito lang tayo. Target ko, malit lang yung bubuhayin ko, pero mabibigat sila. Healthy sila. Yan. Tsaka magbe-breed ako. Magbe-breed ako ng bloodline na yung hardy talaga siya, tapos mabigat, malaki talaga. Mag-crossbreeding ako nun. Ayun, meron ako nakikitang potential dito. Yung isa, bilis lumaki. Siguro na sa malapit niyan sa 5 inches eh. Wala pang magto 2 months pa yan, pero malaki na siya. Yan yung gagawin kong materialis. Gusto ko lang sana na pag 6 ko niyan, mga 3 months, may i-separate ko na yung babae at lalaki dito. Sana lalaki yan. Kasi yung lalaki, yung composition kasi ng cichlids is, yung genes na inheritance is, yung sa babae 20% lang, sa lalaki 80%. So more characteristic sa lalaki na tilapia, magiging, yun yung magiging yung magiging lahi niya ba. So lagi ka nagko-crossbreed, nakukuha ka lang lalaki lagi na merong mabilis lumaki, tapos yung breeder mo ng mga babae dyan lang. Kasi yung mga breeder ng babae, yung importante lang dyan is yung mabilog lang sila, mabilog, para marami yung itlog nila. So yun yung gagawin natin dito, na yung habang nagbubuhay tayo dito sa backyard, kukunin natin yung mga materials, yung mga specimen na malaki. Sana yung target mo talaga yung mga lalaki na mabilis lumaki. Yung unusual ba, yung 2 months pa, bilis na to. Parang yung nagugulat ka talaga. Meron dito isa. Yun yung gagawin ko na materialis. Hindi sila isa, pero siya talaga yung pinaka malaki talaga. Ayan sila, nag-aabang. Bago lang ako kumakain, nag-aabang na naman. Bago lang ako nagbigay ng pagkain eh, abang na naman sila ng abang. Ayan. Ayan, kung sinong gustong makipag-usap sa akin, comment lang kayo. Schedule tayo na Google Meet. Usap tayo. Yung parang Discord, yung parang kuan lang ba, yung yung ano to,
yung podcast lang ba? Podcast tayo, sharing tayo story, ano nangyari diyan, ano yung tanong, kung ano yung kuan. Tapos ganyan, i-live natin or i-share natin sa Facebook para marami din makarinig, marami ding maka-benefits. Yun yung gusto ko, yung gusto ko na ayun, yung meron tayong community, nagtutulungan-tulungan tayo kung ano yung dapat gawin, ano na yung target natin. So, masaya ako kasi target ko talaga dito sa vlog na to is yung document lang, yung pastime lang. Pero meron talagang nagko-comment, yun, tinulungan natin siya. Yun, na-inspired na din ako kasi kahit yun, nakatulong ako. No? Walang bayad ang tulong, walang ito yung katulad doon sa successful na meron ng nakikita nagpapabayad na. Hirap naman yun, nagpabayad tapos na-mislead. Alam mo yung kuan talaga, yung parang feeling guts ko lang talaga is yung umiikot na biofloc information sa YouTube, sa hindi yan, kulang sa information yan. Parang hindi nila sinishare lahat, hindi nila yung kuan para yung ibang tao maobligar talaga na magkaroon ng, alam ko effective talaga yan, siguro effective yan kasi merong malalaking pispan na meron talagang uno-operate na ganyan. Meron talaga yan silang hindi sinasabi para yung mga seminars nila, yung mga tuition fee, doon talaga na mapoforce ka talaga na kukuha ng ganun, which is ayun ko, business is business. Pero ito, masaya na ako dito sa setup ko. Magbe-breed lang ako yan, magkaroon ako ng breeder, tapos sino gusto bibili sa akin ng bloodline ko na kuan, sige, bintahan natin. Oo, gusto sila na magkaroon din ng breeder natin ng bloodline, ng mixing ko ng bloodline, sige, wala tayong problema. Guys, salamat at nanood kayo dito. Just subscribe lang at saka comment kayo kung ano yung gusto nyong malaman about sa yung simple way of keeping fish. Yun lang. Wala tayong uh, mga system dito na yung komplikado. Simple lang, simple. Yung kaya lang sa budget natin, sa kaya lang sa backyard natin. Kasi hindi na naman tayo lahat merong mga hektaryas na lupa eh. Oo. Sige guys, salamat. Goodbye. Happy fish keeping and good vibes always. Bye.